Oh, kasi ako, ilang ulit ko nang sinabi sa inyo, nung makita ko si Ma'am Mara, dahil yung grupo na nakasama sa akin, nasama lang ako. Kasi ako talaga, wala akong balak bumoto ng mayor. Naintindihan nyo, wala akong balak bumoto ng mayor kasi yung mga nakikita ko dito sa Maynila na dapat na yung mga pangakong dapat natutupad, dapat tuparin. Diba? Yung mga bagay-bagay na nakikita ko hindi maganda at yung mga reklamo sa akin, ganyan, na lalo na higit sa lahat, vendor, tricycle, lahat na lang na iisa ang reklamo, yung pamamalakad nila. Dapat mabago. Dapat kasi pag nangangampanya, lahat babaguhin, ibibigay yung dapat sa tao. Diba? Dapat ibigay, ito pa rin. Kasi umaasa ang ang mayaman, din naman siguro ganun kalaki ang inaasahan. Kaming mahirap ang umaasa ng lubos-lubos nang sila ay niluklok dyan sa ating pamahalaan. Diba? Kaya nga, nung makilala ko si Ma'am Mara at narinig ko ang kanyang mga adikain at ang kanyang plataforma, talagang naisip ko na ito na ang taong tutulong sa mahihirap at magbabago ng Maynila. Kaya walang dalawang isip. Taos puso akong susuporta, harap at talikod. Kahit sino pa kumausap sa akin, hindi nila mapagbabago ang aking panuntunan. Kasi yung kanyang adikain dito sa Maynila, yun ang pinapangarap ko mangyari dito sa aming Kamaynilaan. Makita namin yung suporta, yung paglilingkod, na tapat at buong puso na ibibigay ang kanyang paglilingkod. Hindi yung naupo na, nakalimot na. Oh, baon sa limot lahat-lahat ang mga ipinangako sa amin. Ako sumuporta ako ng mayor. Basta yung pas na mayor, sumuporta ako. Lubos-lubos din ang suporta ko, kahit gabi lumalakad ako. Ganun, kalaban natin, ganun. Pumupunta ako. Kahit sabihin nilang, akyatin ko, inaakyat ko. Para, ang isip ko kasi, eto na yung aking susuportahan. Kasi mababago ang Maynila, mababago ang paglilingkod na gagawin nila, tuloy-tuloy na higit sa lahat yung mahihirap talaga ang gusto kong makitang maiahon talaga yung mahihirap. Kasi mahirap din akong tao galing ako sa hirap. Ngayon medyo kasi may mga anak na akong tatrabaho para sa akin. Pero noon, kailangan nating maramdaman sana ng ating uupo mayor. Pero alam ko naman dahil sa kanyang mga sinasabi, taos puso akong naniniwala na ibibigay niya yung pinangako niya. Yun lang ang aking walang pag-isip na hindi niya gagawin yung past na administrasyon ng Maynila. Sa akin, bakit natin napiling suportahan ang ating pumayora, Mara Tamundong? Kasi ang totoo po ay likas po kasi sa kanya yung paglilingkod. Normal, natural, hindi pinipilit, kundi bagay na nasa sistema. Nasa sistema niya, nasa pagkataong paglilingkod, yun kasi yung magandang halimbawa ng paglilingkod May paglilingkod kasi na pilit lang, para makita lang na naglilingkod, pero kay Mayor Mara Tamundong, normal sa kanya. Nasa sistema niya yung paglilingkod na siyang napakahalagang sangkap para makapaglingkod ka ng tapat, ng totoo. Kasi sa akin personally, yun din yung aking yun din ang aking adikain, yun din ang aking ginagawa na maglingkod na may katapatan. Kasi yung katapatan na yan ang magbibigay ng daan upang ang ating lungsod ng Maynila ay mailagay at muling maibalik sa isang antas na tinatawag na may paggalang pag sinabing nasa Manila ka, Manilenyo ka. Kaya yung paglilingkod na yon na may katapatan, paglilingkod na walang pakinabang, pakinabang na pansarili. Kasi wala naman ibig sabihin, ang ibig sabihin na pakinabang na hindi siya pansarili. Kasi lahat naman tayo, maglilingkod tayo, may balik sa atin yun mabuti. Di ba? Lahat ng naglilingkod ng tama, mabuti, meron pong
mabuting hangarin, may balik na mabuti sa iyo. Una, magkakaroon ka ng ano sa kalooban mo na kapayapaan kasi nagawa mo ng tama eh. Ngayon, yung paglilingkod ng tama na yon, na totoo at may katapatan, ang mag-aani kasi noon ay ang ating pong mga Manileño. Kaya sa katauhan ng ating Mayora Mara Tamundong, sa kanyang ginagawa na 3 taon wala sa posisyon, naglilingkod, gumagastos ng kanyang personal na pera, hindi ho matatawaran yon. Hindi ho matatawaran yun kasi personal mo yun eh. Kung mag-isa ako, meron akong pera na gano'n, pahinga na lang ako. Sarili ko lang intindihin ko. Kaya lang, dahil likas ang paglilingkod, hindi mo maitatago na ilabas yun at tumulong dun sa kapwa mo. Ngayon, bakit natin siya suportahan sa Maynila? Kasi nga, yung taong sa katauhan ng ating Mayora na maglingkod ng katapatan, ang pakinabang ay malawak. Na siyang buong mga Manileño ang siya makikinabang at hindi lamang sa ngayon, kundi may handa natin yung ating pong lungsod sa mga susunod na henerasyon. Kasi kapag ating pong napaunlad ang Maynila sa katauhan ng ating Mayora Tamundong, ang makikinabang niya hindi lang ngayon eh. Yung mga darating na henerasyon ang siyang makikinabang na masasabi natin na ihanda natin ang Maynila para sa mga susunod na kabataan na siyang magiging panibagong leader ng ating pong lungsod. Kasi kung ang isip lang natin, naglilingkod tayo, ang tingin natin tayo lang, hindi na tayo aalis sa paglilingkod na yan, nagkakamali tayo. Kaya ang ginagawa natin, yung mga naglilingkod na nakaupo, gusto nila sila lang. Ngunit ang tanong doon, ano bang nangyayari dun sa paglilingkod na yon? Nagkakaroon ba ng bagay na mabuti para sa pangkalahatan o nangyayari lamang para sa iilan? Kaya natin sinasabi na bakit si Mara Tamundong, ang ating mayor, kasi nga, hindi pansarili, kundi para sa pangkalahatan na siyang kinakailangang maibahagi para sa ating mamamayan. Kasi yung good governance na sinasabi, dapat una, hindi siya manggagaling sa labas na naglilingkod kundi yung good governance, nasa loob natin. Yung good governance kasi na yan, maisip natin kaagad, kapag naglingkod ng tama, ay ang makikinabang yung ating mga mamamayan. At sa Maynila, pag tinanong natin, meron mong good governance. Si Mayora Mara Tamundong, yan ang kanyang ginagawa, yun ang kanyang inihanda, yun ang kanyang gagawin para sa Maynila. Kasi sa ngayon, pag tinitingnan natin, sinasabi nila na nagpapatayo naman kami ng malaking gusali. Marami kami pinatayong mga bagong gusali, pero ang tanong natin, yung mga gusali bang yun ay merong epektong maganda para sa mga Manileño? O yung epekto nun ay para sa ilan lang? Diba? Ibig sabihin, kung meron kang tinatawa na good governance, ang mamamayan mo, mararamdaman na talagang meron silang kaginhawaan. Kasi ang gobyerno ang siyang nagbibigay ng kaganapan ng maayos na buhay para sa kanyang mamamayan. Ba't natin sinasabing kapag ang gobyerno mo ay tapat, maayos ang iyong good governance, nagiging maayos ang buhay ng iyong mamamayan. Halimbawa natin ng Singapore. Singapore, ganun ang kanilang ginawa naglingkod sila ng tapat, hindi sila gumawa ng bagay na hindi mabuti para sa kanilang katungkulan, kundi inisip nila yung kabutihan ng kanilang mamamayan. Kaya pag pumunta ka sa Singapore, wala kang pwedeng ipintas Kasi nga, yung resulta ng kanilang pagsisikap para sa good governance sa kanilang ginagawa, ang nakikinabang yung mamamayan. Kaya ibig sabihin, sa kanila wala kang makikitang kanat, wala kang makikitang pulubi, wala kang makita ng hihingi sa lansangan. Ibig sabihin, nai-apply yung good governance, nagkakaroon siya ng magandang epekto sa mamamayan mo. Ngayon, pag tinanong natin, meron ba tayo sa Maynila niyan? Ang sasagot niyan, tumingin tayo sa paligid natin. Ano bang nakikita natin sa paligid natin? Maraming kalat, maraming pulubi sa paligid, marami pa rin mga krimen na nangyayari. Ang ibig sabihin, wala doon yung bagay na ating inaasam na good governance dahil hindi pa natin na-achieve. Kaya siguro sa akin, bakit si Mayora Mara Tamundong, isang bagay ang gusto niyang mangyari. Ito nga, minsan, nag-usap kami, nag-usap-usap. Yung inialagay niya sa amin, sabi niya, lahat tayo may edad na. Hindi ko talaga makalimutan to Lahat tayo, pagdating ng panahon, ilang taon na lang tayo. Mawawalan tayo sa daigdig. Pero kung hindi tayo gagawa ng kapamaraanan na maayos ang Maynila, sinong aayos? Sinong aayos? Kaya ito yung pagkakataon, ang pamanig ko sa ating kapwa Manileño, sa ating mga taga-Distrito 4,
magkaisa tayo, na tayo yung maging daan ng paghawi ng landasin patungo sa maunlad na Maynila, mapayapang Maynila. Maynila na pwede natin ipagmalaki sa ibang lahi. At pag pumunta tayo sa ibang lugar, masabi ng Manilenyo ako. Kasi meron kaming ganito sa Maynila. Yung aming mamamayan doon, walang nagkalat sa kali, walang kalabit-pengi sa gobyerno, kundi yung gobyerno mismo ang siyang tumutulong para sa aming mamamayan. Kasi minsan kailangan tayong pumunta sa munisipyo, hingi tayo ng donasyon sa ganito dahil may ganito. Hindi ho maganda eh. O parang bagay lamang na ang naibibigay lamang sa kanyang constituent ay yung bagay na tira na lamang, hindi talaga yung karapatan na dapat maibigay sa kanila. Dapat yung karapatan nila bilang mamamayan ng isang lungsod na sinasabi natin maunlad na ibibigay sa mamamayan natin. Yun ang masasabi natin meron tayong good governance. Kaya kay Mayora Mara Tamundong, yun ang aming adhikain, yung good governance. Kung ano ang para sa tao, ibigay para sa tao. At naniniwala tayo na kapag ang tao naramdaman nila yung totoong malasakit at hindi nagiging kalabit-pengi ang mga mamamayan, kundi talagang ibinibigay yung para sa kanila, masasabi natin, siguro, naabot na natin yung good governance. Parating natin yung ating mabuting layunin para sa bayan ng Manilenyo. Kaya sa akin po mga kalugar, Maynila, kabayan, Distrito 4, nasaan man kayo, isipin natin, tayo ang hahawi ng tunay na daan ng pagbabago para sa Maynila, yung masaganang Maynila. Kaya minsan po salamat, nawa magkaisa po tayo bago naman sa katauhan ng ating Mayora Mara Tamundong. Maraming po salamat.